They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion to play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Keep it fun, game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Chika sa Arena! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. At syempre sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa ating digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating team replays on YouTube channel. Isang magandang umaga sa inyong lahat. At eto na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Na nakakaloka dyan na hayos level nga naman, mga pangga talaga mamayang gabi. Ay, talaga nga naman, malalaman na natin kung talaga nga bang may magbibigay na nga ba na naman ng laro or gagawin na namang laro ang laro, o diba? Kung saan nga naman magtutuos para sa third game mamayang gabi para sa PBA Commissioner's Cup ang TNT at Barangay Ginebra, hindi ba? Tuluyan na nga bang muling bawiin ng TNT ang pagkapanalo para makamit ang 2 wins and 1 loss or kukunin din ng Ginebra San Miguel ang panalo ulit mamayang gabi? Well, papakatutukan natin yan para sa third game sa best of 7 na final round. Naksantari para boxing final round, diba? Na nakakaloka. Kaya, Diyos ko Lord, para sa mga Barangay Ginebra fans, tayo magsama-sama at magkapig-bisig muli para tayong iwagayway natin ang bandera ni Scotty Thompson. Bakit? Diba? Na syempre, team siya ng kabilang siya sa Ginebra. Diba? Kaya nga naman, antabayanan natin yan mamayang gabi. Well, in the meantime, mga pangga, tumungo naman din tayo sa papalapit ng matapos na elimination round para sa Eastern and Western Conference ng NBA Games. Although medyo mahaba-haba pa ito, pero papalapit na nga para mag-trim down na, diba? Para umusad nga ba sa semifinals o quarterfinals na ito, hindi ba? Pero ngayong araw na ito, Mare, naglaban ang Hornets at Hawks. Kung saan nga naman, diba, ng bongga, ay, ayan, tinalo sila ng Hawks sa score na 134 against sa Hornet na 102. Samantala naman tinalo ng Celtics ang Nets sa score na 104 against 96. Samantala ngayon ay naglalaban pa rin para sa second quarters talaga, ang dami nun. Ang Warriors at ang Bucks, kung saan lamang
ang Warriors sa score na 54-39 ng Bucks. Samantalang second quarter game din kasi simula pa lamang ang labanan ng Clippers at ang Cavaliers. Samantalang lamang ang Cavaliers sa score na 45-40 ng Clippers. At yan po muna mga kaganapan sa mundo ng NBA para sa Eastern and Western Conference. At sa iba pang balita, Mare, pasok! Mare, alam mo ba na hindi lang dito sa Pilipinas nagbabakbakan sa basketball? Ay, saan pa ba? Dahil Mare, pinangunahan ni Sumaya Sugapong Ay. ang UC San Diego Women's Basketball Team sa kanilang makasaysayang Big West Tournament Championship. Ang una nilang titulo mula nang umangat sila sa Division 1. Dahil dito ay nakapasok sila sa US NCAA March Madness wow. sa kauna-unahang pagkakataon. Bago ang championship ay ilang beses nang kinilala si Sugapong bilang Player of the Week at siya rin ang nagbuhat ng kupunan nang maisalpak niya ang game-winning layup kontra Top Speed Hawaii na nagdala sa kanila sa finals. Ay, in fairness, congratulations. Correct. Samantala, Mare, sa kabilang dako naman, isang bagong Philippine record ang naitala ni Carlos De Imus sa men's 20-kilometer race walk matapos magtala ng 1 hour, 30 minutes and 3 seconds sa 20-kilometer Asian Race Walk Championship sa Nomi, Japan. Hindi lang yan. Siya rin ang nanguna sa lahat ng Southeast Asian competitors at talo ang mga pambato ng Indonesia at Malaysia. Ay, diba? Bonggang kababayan natin. Nakakaloka. Oo, ito pang huling balita, Mare. Pinatunayan ni Lee Van Corteza na siya pa rin ang hari ng mesa matapos niyang makuha ang championship title sa 2025 US Open Bank Pool Championship sa Las Vegas, Nevada. Natapos niya ang matinding laban at itinaob ang lamesa. Ay, bakit? Sa final round sa score na 6-3 para makuha ang corona. Akala ko nagmaoy. Hindi sila nag-inuman. Bakla ka. Akala ko nagmaoy kaya itinaob yung mesa. Diba ginagawa lang yung mga literal tayo dito? Diba usually ginagawa yun ng mga nagmamaoy. Pero yun na nga, para mas gawin natin ka-exciting at kaastig-astig ang araw mo. Aba, eto na, diba? Siguraduhin mo na naka-download ka na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone para mas maging astig ang araw mo dahil ang Arena Plus lang naman, diba? At pinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards kung saan ito talaga magpapabago ng paraan mo sa pag-i-enjoy ng mga paborito mong laro, hindi ba? Ito ang astig sa Arena Plus na hindi mo na kailangan pang humanap, diba? Kung bakit siya naging astig dahil kompleto na, all-in-one siya, kumbaga parang package na. Andyan na ang latest results, andyan na ang latest games happening worldwide. Yan ang mga laro tulad na lang sa PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Kagaya ng sinabi mo, Mare, ay pwede rin masubaybayan ng live games sa international sports properties. Local at international ito At saka hindi ka na pwede, alam mo yung sinabi mo kanina, napakalaking tulong ng Arena Plus kasi hindi ka na kailangan pang tumingin sa ibang website diba? para ng latest scores. Sabi nga ng Arena Plus, all-in-one na, anytime at anywhere pa. At wala ka rin dapat ipangamba dahil ang Arena Plus ay licensed ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga user. Correct. At dahil gusto namin na astig ka, astig rin ang endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. Woohoo! At ang Pinoy pride na umaariba naman sa mundo ng NBA ang phenomenal film basketball star na si Jordan Clarkson. Hello sa'yo! Kaya nga naman gawin natin astig ang ating gaming experience habang pinapakinggan natin ang official jingle na Halina sa Arena performed by one and only Glock 9. Diba? O Mare, ang Arena Plus ay official endorser lang naman ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya mag-download na ng Arena Plus app in your
cellphone on Google App Play and Play Store. And you can also watch it on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala lang po natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all, especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion to play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Keep it fun, game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Kiss, miss, the With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagka, huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Yon! Hello pa rin mo sa ating mga Pangga Metro and Mega Manila, sa lahat mga bumabiyahe ngayon. Sa magandang araw po sa inyong lahat. Correct. Ayan, diba? Cool lang po kayo, chill lang, wag iinit ang ulo, diba? Gaya pa rin ang aking madalas na sinasabi at nakasanayan na natin na talagang traffic na sa Pilipinas. Oo. Diba? At saka mare ha, dito, lalo na dito sa may parting Santa Mesa at saka San Juan. Kanina ewan ko kung anong meron, bakit sinara nilang ilang kalye. Alam nyo, yung mga kumakandidato, ito ha, pwede ko lang sabihin sa inyo na huwag kayo magpasara ng kalye. Ngayon pala nagpapakilala na kayo. Ay, diba? kumbaga parang huwag kayong sumabay Oo. sa rush hour ng mga Correct. taong, alam mo yun, naghahanap buhay. Kami po ang pagsisilbihan yung mga taong bayan, huwag nyo po kaming abalahin dahil nagbabayad po kami ng buwis. Napampasweldo sa Napampasweldo sa inyo. Diba? Ako, Kaya sana wag po kayo maging abala, lalo na nagpapakilala pa lang kayo. Oo, diba? Tsaka magpakilala kayo weekends para Yes. lahat sa tahanan. Alam mo, tama ka. Dapat Diba? nga, diba? Weekends talaga Dapat sila, weekends para lahat ng mga talagang, alam mo yun, nasa legal na para, alam mo yun, bumoto. Oo. Diba? Nasa tahanan nila yan. Dahil kung weekdays kahit ganito kaaga, halos lahat ng mga botante po, wala na po sa tahanan nila. At saka utang na loob, huwag kayo magwangwang at saka ine-escortan pa kayo, ha? Ang taray. Oo, tigil-tigilan nyo yung ganyan, pa-VIP kayo. Kasi, kaya nga kayo pumasok sa public service para maging diba? Maging parte kayo ng masa. Hindi, wag nyo namang iparamdam sa mga tao na mas nakakataas kayo kaysa sa kanila, diba? Na mas ay naku, grabe, ang aga namang init-init. Oo, kasi Mare, Diba? Kahit, ang kahit daming... ang lamig-lamig dito sa Na-late-late ako dahil hindi ko lang nakita kung sino yung kung Talaga sino yung ba? politiko na yun eh. Ay, Pero feeling ko mataas ang posisyon dahil may mga media. Ay, talaga ba? Oo. Ay, may may pa-camera. Oo, may mga pa-camera na. Ay. Nandito na ako ha. Kailangan nandiyan na yung mga media. Ay, talaga ba? Oo, yung mga ganyan. Tigil-tigilan nyo yan. Na nakakaloka to the highest level. Pero ito, mas mainit pa ang ating ichichika for today's video. Dahil nga naman, Mare, marami nakapansin, lalong-lalo na sa mga kapamilya fans, diba? Na ano? Na matagal nang tumututok pa talaga simula't simula na magbukas ang bahay ni Kuya sa PBB editions, hindi ba? Pero ngayon kasi alam naman natin, very much aware tayo na lahat nga naman ngayon ay nakatutok dahil ito'y pinalalabas sa Kapuso Network. Pero ang nakakaloka dito, Mare, napansin ng mga netizen, lalong-lalo na ng mga kapamilya fans, na para bang sa bagong ruling na inilabas kasi ngayon. Ano ba yung ruling na yan? Alam mo yun, ang PBB ay parang medyo nadedehado ngayon ang kapamilya stars na parang pumapabor ito lahat kumaga sa sparkle artist. Alam mo kung bakit? Kasi naglabas ang bagong ruling ngayon na nagkaroon ng parang duo. Kung saan nga naman ang bawat kapamilya stars ay merong magiging kapartner na sparkle artist.
At ang siste ngayon, Mare, mas gumulo. Bakit? Diba? Kasi nga naman, pinag-pair-pair nila. So, ibig sabihin lang nito, sa bagong ruling ng PBB, na kapag na-nominate ang isang kapamilya star, kasamang manonominate yung partner niya nga, alam mo yung kapuso star. Sino ka partner ni Snare? Ay, Iwalay niyo si eto. Snare! Maluloka ka dyan, nag-react yung mga tao. Oh, bakit? Kasi kumaga parang, ayun, bukod dun sa kumaga na-nominate, kunwari pag na-evict din kasi kaagad, kunwari si Isner ma-evict ka, diba, na yung partner niya is ma-evict din kasama. Hala! Kahit hindi sila nominated. Ganyan. Kung na-evict yung partner ni Snare, pati siya madadamay. Oh, diba? Eto nga kasi ang nakakaloka. Ang naging ka-partner pala nitong si Sneer ay si AZ Martinez ng Sparkle na medyo kinaiiritahan ng lahat na sa loob ng bahay. Ito yung ano Yan yung kamukha ni Gigi Delana, di ba? Oo, ito yung ano, ito yung naghayag ng ano, ng kanyang paghanga kay Dustin Yu, na kapwa niya Sparkle artist, na hindi pinapansin ni Dustin Yu kasi nga, yung jowa pala nitong AZ Martinez na to, ay kaibigan niya. Hala, Kumbaga girl. parang kahit alam mo yun, nag-walk out talaga doon. Ilang araw pa lang si Oo. sila doon sa PBB, tapos naghayag na siya. Kumbaga naghayag lang siya ng paghanga kay Dustin Yu. Pero alam mo yun, kasi parang meron silang chemistry test na tinatawag eh. Parang nagkamali siya nung sinabi ni AZ sa kanya na I like you. Biglang tumayo si Dustin, na kumbaga parang yun pala, ay parang nire-respeto pala niya itong si yung jowa. Oo naman, ang tawag doon delikadesa. Pero kasi Diba? Mara, sa loob ng PBB, sabi nga ni Mariel Rodriguez sa mga interview, hindi mo daw talaga maiiwasa ma-inlove, lalo na kung yun at yung nakikita mo. Correct, Pati hindi si Bianca ba? Gonzalez, di ba na-inlove din kay Sanjo Marudo noon? Correct. Ang jowa pala mismo nitong si AZ Martinez ay si Larkin Castro. Oh my Castor gosh. pala. Larkin Castor, na kung saan nga naman sinaluduhan naman din si Dustin dahil sa pagrespeto niya, kumbaga yung bro code ng tinatawag. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Kaya dyan nagagalit, lalong-lalo na ibang followers ni Esdinger, na parang sinasabi na paano kung si Esdinger ang mag-grand winner? Oo, Di tangay-tangay si na parang tipong, talaga ba? Porket ba mas, alam mo, patok ang Kumaga, sabi nga ng ilan, siguro kaya ginawa ito dahil mas nangingibabaw kasi ang kapamilya stars. At pagdating sa online voting, alam naman natin na mas agresibo ang kapamilya fans, diba? Kumpara sa Sparkle, na pinag-partner nyo para mahatak ang Sparkle artist, diba? Hindi naman sa pinangungunahan ko, pero Mare, parang ang naiisip ko, ano to, bibit-bitin ng kapamilya artist? O, diba? Parang, alam mo yun, silang bubuhat sa mga Sparkle artists. Sa totoo lang, mas marami nga akong kakilala sa Sparkle kaysa sa, Diba? sa kapamilya. Well, actually, dyan naman tayo nagkaiba, Mari. Diba? Oo. Kasi diba, aminado naman talaga ako na hindi naman ako tutok ng GMA. Diba? Mas marami akong kilala talaga na kapamilya stars. Diba? Lahat kilala mo yon? Hindi naman lahat, pero parang yung mga bagu-baguhan, yung mga ganong aspeto, yan, syempre napapanood natin dahil syempre may social media. Pero alam mo ang hinaing ng taong bayan, lalo ng mga netizen. Hindi daw yan yung set of housemates na na dapat expect nila. Oo, kasi 'di ba, bakit nawala si Emilio Daes? Yun yung sinasabi 'di ba nung unang mga listahan, 'di ba? Liza dapat Di Castro. 'Di ba? Oo, 'di ba? Kasama dapat 'yun. Pero eto na nga mga magpa-partner. Ang mga taga Sparkle na si Charlie Fleming, magiging ka-partner niya si AC Bonifacio. 'Di ba? Si Micah Salamanca naman ng Sparkle, si Ralph De Leon ng Star Magic. Si Will Ashley, ayan, makaka-partner niya si River Joseph. Napakagwapo nitong batang to, in fairness. I love him. 'Di ba? Mga Iba na yung I like naman. Oh, I love Girl, him. wag ka na mag-jump kagad sa I love him. Talagang gano'n. Kasi lagi ako nakatutok talaga sa kanila eh. Actually, dalawa sila na crush ko dyan. Etong si River tsaka si Michael. Yun lang. Grabe. Yun lang. Eto na nga, ang makaka-partner naman ni Dustin Yu na crush ni AZ, diba? Ay si Clarice de Guzman, diba? Tapos si Josh... Kita Clarice. Oo, si Josh Ford naman ay si Kyra or si Kira Ballinger. Diba? Tapos si Michael naman ito, si Michael Sager. Yan. Gano'n. Ay, makaka-partner niya si Brent Manalo. Uy, para mo ng anak yun. Diba? Okay lang naman. Bakit ba? Papagkalinga ako. Anak na gano'n? May ganun bang anak? Diba? Anak. Ang cute, anak. Asan yung hindi pa rin. Hindi pa anak.
Pero yun na nga, marami nga naman na nagsabi na, paano? Masyado namang dehado. Diba? Na paano kung sakalingan, alam naman kasi nila, parang nape-predict nila na posibleng si Esnir nga ang mag-PBB Grand Winner. So, paano nga naman, diba? Lalo pat kung kung kapartner siya ni Esnir, kung sakaling may mag-nominate pala dito kay AZ, eh di, alam mo yun, tangay-tangay niya si Esnir. Kasi di ba posible, kasi katulad ngayon, di ba, alam na yan lahat ng mga nakatutok sa PBB. Maraming medyo, alam mo yun, naiiritahan na kay kay AZ. Di ba? AZ Martinez, kasi iba yung AZ. Dalawa kasi silang AZ doon. Isang AC at AZ. Itong AZ na ito, medyo parang, alam mo yun, nagpapakita na ng pagka-attitude na kasi nga parang napansin na din ng mga madlang people, Mare, na parang bang buhat ng lumabas si Ivana Alawi sa bahay ni Kuya. Nag-iba-iba na ngayon, parang, Lumabas ang kulay. lumabas na ang kanya-kanyang ganito, may ganyan. Diba? Ang ingay nyo, Hindi Uy, pero diba na-i-issue din? Kasi parang ngayon siya nagsasalita itong AZ Martinez na to. Na meron pala siyang something daw kay Ivana. Parang nai-issue siya na parang something na gano'n. Oy, pero eto may mga nagsasabi na baka daw daw sakasakali, Oo. baka may papasukin ulit na guest housemate. Actually, may pumasok na, diba? Hindi, may paparating daw na isang malaking artista na magi-guest housemate. Oh! Abangan natin yan. Antabayanan natin yan. Sabi naman ni Edel, malapit na ang first eviction may hula na ang mga netizen. O ramdam naman na nila yung kaagad. Pero yun nga talaga, pinaprotesta lang talaga ng ibang taga-suporta nitong si Esnir nga na wag naman sanang ganon. Kasi parang magiging unfair nga naman yan, 'di ba? Kasi mahahatak mo yung partner mo kung hindi naman na-nominate yung partner mo. Oo. 'Di ba yung mga ganong aspeto? Oy, at saka gusto lang natin linawin at pabulaanan yung mga fake news na si Carmina Villarreal ay ilang araw na nagbantay sa labas ng ng PBB. Dahil binantayan si Ashley tsaka si Mavi. Hindi daw totoo yun. Walang Bakla ang balita, naka-camper van daw ang Carmina sa labas. Diyos ko naman. Diba? Kasi nga naman si Ashley Ortega, parang dun din nalaman na ng tao, diba? Na kasi tinatago nila yung relasyon nila. Nalaman tuloy ng tao nung panahon nung sinulog kasi naspatan sila sa Cebu. Doon sila na, alam mo yun, napilitan na sila mag-out sa public na may relasyon nga naman talaga silang Diyos dalawa. ko, nakikita naman sila in public, Mara, na magkahawak kamay. Diba? Yung mga ganong aspeto. Pero yun nga, as in talagang hindi po totoo yan na todo si ang Ashley pagbabanta. Ortega ba yung na-videohan na nagbe-vape? Yata. Parang siya yun. Oo. Nakasakasama si Mavi, diba? Miss Carmina. Yung tipong, parang nasa isang event sila nun, tas humihipak siya ng bongga. Miss Carmina. Ayaw ni mother ng ganyan. Sino ba yung dating jowa ni Mavi? Si Leila de Lima. Ano Leila de Lima? Hindi! Si Kailin Alcantara. Alcantara. Alcantara? Kailin Alcantara, yung jowa ngayon ni Kobe Paras, tama? Oo. Kasi naman, di ba, medyo maldi-maldi naman yung si Gelam. Uy, hindi natin sure. Ikaw diba? ba, na-meet mo na? Hindi. Ang ibig ko sabihin, kasi di ba yung palitan na maanghang ng salita nila, parinigan sila nung panahon na yun. Pero aminin mo naman, nagsalita din naman si Carmina doon sa part na yun. Hindi naman siya nanahimik. Di ba? Si Carmina pa ba magpapatalo? Di ba may mga video nga na na-splice nga, sinabihan niya nga yung bata na, bakit ka nandito? Chenes. Yeah. May chika na talagang minamalditahan talaga. Ayaw talaga siya ni Carmina Villarreal. Para sa anak niyang si Mavi. Well, sabi nga nila, di ba, the mothers always knows best, di ba? Kaya kung ano makakabuti sa kanila. Paano kay Jake Cyrus? Nag-a-apply ba yung mothers knows best? Hindi. Kasi Hala! Mare! May palaka! Ano? Palaka! May palaka! May palaka! Oo. Mothers knows best. Na mothers knows best. Kaya nga binigay sa kanya lahat ng budget niya eh. Oo. Diba? Ang laki, Mare, ng palaka! But anyways, yan po muna mga kaganapan at for sure magkakaroon pa ng mga kung anumang update patungkol doon sa nangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. Well, in the meantime, yan po muna medyo inalmahan pa lang ng ilang netizens dahil sa kanilang mga iniidolong mga kapamilya stars na para bang nadedehado
dahil pumapabor ito sa mga sparkle artists. Oo, diba? kasi Mare, ang daming mga videos ni-splice para kay Isneer. Oo, diba? Kung matatanggal lang si Isneer ng ganun-ganun lang. Correct. Hindi lang naman ito yung huling pagkakataon, Mare, di ba, na may bumabalik, Oo. may wild card. Correct. So, baka magkaroon ng wild card. Well, malalaman natin yan sa takdang panahon. Mhm. Well, in the meantime, mga panggamuli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin, radyo. Sabihin mo!